Magandang araw muli mga kaprobinsya. May panibagong video tayo ngayon at ipapakita ko sa inyo yung ginawa ko dito sa ating bagong grafted na bougainvillea. Ginawa natin, ginamitan natin ito ng rootstock. Kaya panoorin nyo. Tara! So, heto nga yung mga gagamitin natin na mga materyales. So, ito yung ating rooting stock. Yan, kinuha ko po ito sa ating binungkal na bougainvillea. So, first time ko pong gawin ito, kaya hindi ako gaano eksperto sa ganitong style ng pag-graft. So, dinip muna natin siya sa rooting hormone, tsaka natin i-set aside. Yan. At ito naman yung gagamitin nating paso. So, luma na ito, recycle ko lang. So, medyo rectangular, no, yung gamit natin dito kasi nga nababagay ito sa size ng ating gagamiting rootstock. So, bali ganyan. Kapag itanim natin, ganyan yung magiging itsura niya. So, medyo maganda rin yung pagiging style nito. Yan. So, kailangan ko dito ng parang support, no? Kaya kumuha ko ng may sanga na kahoy. Yan, pinutol natin para magkasya, no? Maganda yung pagkakalapat niya. So, bali gagawin ko siya as patungan na ganyan para hindi matumba yung ating itatanim. So, bawasan natin ng konti para saktong-sakto. So, heto na nga siya. Yan. At syempre, since ready na yung ating itatanim, lagyan na natin siya ng lupa. So, heto yung gagamitin nating lupa, no? Napakabuhaghag po niyan. Ang mixture po natin dyan ay mayroon siyang rice hull na bulok na. Tapos, syempre, vermicast at saka buhangin. So, yan. Pupunuin lang natin itong ating paso na ganyan. Kitang-kita nyo naman. So, ayan. Kailangan ko siyang punuin ng mabuti para maganda rin yung magiging kinalabasan. Okay. So, medyo nagkulang nga po pala tayo dito mga kaprobinsya ng mga na-mix na lupa. Pero okay lang. Pero, sasakto naman na po yan. Ayan. So, didiinan natin para at least maging firm na agad-agad yung lupa. At saka makapit na ito sa ugat ng ating tinanim na rootstock. So, ayan. So, heto na nga siya, no? Yan, kita nyo naman. Parang wala siyang kadating-dating, no? Pero tignan natin later on. So, diligan natin para at least hindi ma-dehydrate itong ating tinanim na ugat. Yan, sige, budburan lang natin ng napakaraming tubig. Yan, buhusan natin ng maraming tubig para at least marami siyang baon, no, na tubig. Yan, ready na ngayon ang ating rootstock para lagyan natin ng mga idudugtong. So, heto, kailangan kong linisin yung pinaka-top ng rootstock natin para naman matanggal natin kung meron mang sakaling mga hindi kaaya-ayang parte o kaya mga nabubulok na parte. So, kahit tayo dito ng napakatalas, no, na wood carving knife. Ayan, yung ginagamit ko sa pagga-grafting, yung wood carving knife natin. So, ayan, pwede na siya. Kailangan na natin siyang lagyan ng mga hiwa para idudugtong na natin yung ating mga i-graft na mga bougainvillea. So, ayan, medyo makunat pala itong ating rootstock. So, hindi siya katulad, no, ng mga ordinary na stock na ginagamit natin na medyo medyo madali lang siyang hiwain. Ito medyo makunat pala. Yan, maglalagay tayo dito ng dalawa sa part na to. So, ito yung lalagay kong stock. Ito nga pala ay red opal. Pero tignan natin later on kung mabubuhay itong red opal na ilalagay natin. Yan, panoorin yung mabuti. So, kailangan maingat tayo dito. Ayan. So, kailangan natin siyang kayasan ng maayos para sakto yung pagkakalagay natin, Ayan. So, hindi ko siya pinopost forward para at least yung mga baguhan na nanonood ay pwede nyong gayahin. So, tusok lang natin doon sa pinakagilid. Yan. Mas maganda po doon sa gilid yung ilagay para didikit talaga siya doon sa skin
ng o balat ng ating stock at saka ng sayon o kaya yung idudugtong. So kailangan magtagpo yung dalawang balat nila para at least mabuhay. So for your information, no, ginawa ko to nung summer, nung May, kaya napakainit ng panahon. So ayan. Yun, nailagay na natin yung pangalawa, no? So, ganyan na yung itsura. Dalawang sayon. So, hindi ko na matandaan kung ano yung mga pinaglalagay natin dyan. Kaya tignan lang natin siguro kapag nabuhay na sila, mga kaprobinsya, no? Kaya, tabayanan nyo, tapusin yung panoorin yung video na to hanggang sa huli para may pakita ko sa inyo yung naging resulta. So, heto nga, at ihiwain na naman ulit natin yung part na sa kabilang part. Ayan. So, ganun. Medyo makunat talaga. Kaya medyo nag-iingat ako dito. Yan. Ito na yung pangatlo nating ilalagay. Yan. So, kayas-kayas lang. Bagtyagan nyo magkayas ng ganyan. Yan yung pinaka-exciting part ng pag-grafting para sa mga hindi pa nakaranas. Yan. So, dito medyo mahirap, no, na kayasan ito. Tanggalin natin yung mga hanggang sa maging manipis siya. Mas maganda yung pagkakalapat niya kasi kapag ganoon ang pagkakayas natin. So ayan, nilapat ko siya pero parang hindi siya gaanong umaayos. Ayan. Ayan nga, sa wakas naging okay naman na to. So ito naman na yung pang-apat, no, na ilalagay natin. Yan. So sinubukan ko talaga itong i-overload, no, ng 4 na sanga para naman at least may experience ko yung sa top graph ng isang rootstock ay 4 ang ilalagay natin na sayon o kaya idudugtong. Tignan natin kung ilan yung mabubuhay kasi mahirap na kasing ulitin to. Mas maganda na lagyan na natin ng marami para kung sakaling may mamatay at least marami pa rin yung maiiwan. Kasi hindi talaga ako sigurado dito kung mabubuhay silang lahat kasi nga sabi ko sa inyo ay first time kong gawin ito. So ito medyo nahirapan ako dito kasi hindi maayos yung pagkahiwa ng ating rootstock, no? Hindi ko siya mailapat ng maayos. Kaya ganyan. Yan. Kaya nakailang ulit ako dito para lang tanggalan yung ating idudugtong para talagang masigurado natin na maganda yung pagkakalapat. Kasi useless lang din kung pipilit natin na hindi siya maayos. So ayan po. Yan, unti-unti na nating nailalagay lahat ang ating mga sayon. So, ayan, okay na po siya. Kaya kukuha na ngayon ako ng grafting tape para aking isecure na ang aking ginawang grafted bougainvillea. So, pati sa paglalagay ko ng grafting tape dito, naninibago ako kasi nga medyo gumagalaw yung rootstock, hindi siya firm, no? Kaya kailangan yung force ko ng paglalagay ay medyo controlled lang. Para at least hindi rin matumba itong kanyang rootstock. So napakahirap palang gawin yung ganito. Yung sabay na itatanim mo yung ugat tapos lalagyan mo na rin ng dugtong. So at least or at last natapos natin, lalagyan na natin ng protective na cellophane o kaya supot para at least hindi siya mabasa o kaya para makontrol natin, no, yung kanilang growth. So, hindi siya nasisikatan directly ng araw at hindi rin sila na directly nabubusan ng ulan. At saka may protection din sa kung ano man pwedeng sumira sa kanila. So, dito, pasensya na kayo, medyo hindi na nag-focus yung aking camera kaya medyo malabo na yung kuha pero okay lang din naman. So, ayan po mga kaprobinsya, naging maayos yung paglalagay ko dito. So, hot ngayon mga kaprobinsya, ready na ba kayo din sa result ng ginawa natin? So, eto na po siya. Yan. Napakalaki na yung tumubo na mga nabuhay na dinugtong natin. So, sa kalaunan, 4 po yung nilagay natin po dito. Yung 2 po dito sa part na to, ayan, namatay. Pero yung 2 dun sa part na yon nabuhay. So, heto na po siya. Ayan. Ang mga nabuhay, para maipakita ko sa inyo, ay isang splash
butterfly. So napakaganda naman ng splash butterfly kasi variegated yan. Ayan, no? Tapos yung isa naman ay yung ating stardust violet. So yan po, no, yung mga nabuhay. So yan na yung puno niya. Yan na rin yung paso na pinaglagyan natin. Ayan. So ngayon ready na tayo para pabulaklakin itong grafted na to. So siguro sa next na gagawin ko dito ay puputulan ko na itong kanyang mga sanga, tsaka natin lalagyan ng mga pampabulaklak para naman mamulaklak. So ito yung naging itsura niya. So ayan po ang naging resulta ng ginawa natin. So successful. So maganda rin po pala kapag meron kayong mga binubunot na bougainvillea at may naiiwan ng mga ugat na ganito, ay pwede nyong gawin yung ginawa ko. Yan. At yun nga, yung ginawa natin dito, napakadali lang din palang gawin. So first time kong gumamit ng ugat or stock para sa ating grafted na bougainvillea. So okay lang siya. Kaya mga kaprobinsya, pwede rin ninyo itong gawin. So maraming salamat muli sa inyong panonood at see you again sa aking mga susunod pang mga videos. Maraming salamat!